Eto na, yung susunod po nating topic, naku dinaig, 'no? Dinaig yung 10 utos ng Diyos ng Katoliko, mga kababayan. Yung sa Katoliko 10 utos lang, eto po ang gusto ni Pastor Kibuloy ay 17 utos ni Kibuloy sa Senado, mga kababayan. 17 utos ni Kibuloy sa Senado, mga bossing. Hindi ko na po iisa-isahin sa inyo, 'no? Pero yung mga iniuutos niya na yon, para daw po humarap siya sa Senado at hindi ma-miss ng ating gobyerno yung tsansa na mapapunta siya sa Senado. Ibang klase ano, ibang klase. Para hindi niyo ma-miss yung chance niyo na mapapunta ako diyan sa Senado, eto sundin niyo yung 17 utos ko, oh. Kasama nga po dun 'no, sa 17 utos, natatandaan ko is kailangan daw yung power of contempt 'no, na mag-contempt si Risa Ontiveros sa Senado, kailangan mag-sign at i-waive daw po iyon. So, bawal daw po yun, hindi daw po kasama yun. Kailangan daw po yung panggas niya, sakay ng private jet niya, tapos yung mga assistant niya, yung mga kakainin nila lahat papunta sa Senado, from Davao to Manila to Davao, sagot ng gobyerno. Ayun daw, isa din po yun. Tapos i-unmask yung mga, sila ano tawag dun, Rene? Sila alias Rene, tanggalan ng maskara, oh. At madami pa pong iba, mga kababayan. Sabi ko etong 17 utos ni pastor, sabi ko parang ano, gusto niyang sabihin kay Senadora Risa Ontiveros at sa Kongreso na, "Oh, i-deactivate niyo, i-deactivate niyo yung batas ng Pilipinas para sa akin." Kumbaga una lang yung pagwe-waive nung contempt 'no, nasa batas po natin 'yan, mga kababayan. Hindi naman po uubra. So sabi ko, mga boss, itong mga gusto ni Pastor Kibuloy, kumbaga parang siya lang win-win situation lang sa kanya, 'no? Magkano bayad para siraan mga Duterte? Pakisabi kay Nino Barsaga, mag-a-apply ako, pera din 'yun. Etong si Hari ng Sablay dito nagrereklamo, hindi ko alam kung uto-uto ka o ano. Dito ka nagrereklamo, Nino Barsaga ka ng Nino Barsaga, hindi naman channel ni Nino Barsaga 'to. Tapos uutusan mo pa ako na tanungin si Nino Barsaga, ano ba yung alam niyo, hindi porket DDS ka, ibig sabihin aanga-anga ka, 'no? Kailangan yung mga tanong mo ilalagay mo sa lugar mo, ilalagay mo sa lugar. Meron tayong mga kaibigan na mga DDS hindi naman aanga-anga na kagaya mo, kaya pala hari ng sablay yung pangalan mo, puro sablay yung mga katanungan mo. Biruin mo ba naman dito sa channel ko sasabihin mo, um sabihin mo kay Nino Barsaga, "Wag mong idamay yung ibang mga DDS." 'No, kasi ang nangyayari diyan yung ibang mga DDS matatalino, tapos yung mga katanungan mo pang-aanga-anga. Ano iisipin namin lahat niyan, aanga-anga lahat ng DDS? Katropa, wag gano'n, nadadamay sa iyo yung mga DDS. Kung ikaw ay mahina ang kokote, sarilinin mo na lang 'yan, 'no? Sarilinin mo na lang 'yan, oh. Eh, ang hina-hina nung mga katanungan mo't sinasabi mo dito. Hindi naman channel ni Nino Barsaga 'to, tapos dito ka nagrereklamo, oh, 'di ba? Sabi ni Sir Edwin, "Kalimutan na lang ang kabaliwan sa Senado, arrest now." Oh, 'yan ngayon ang sigaw ng taong bayan, mga kababayan, mga boss, 'di po ba? Parang parang, wait lang, ano ba, kailangan tanggalin ninyo 'yan para pumunta ako sa Senado. Kailangan masunod ako para masunod ako, 'di po ba? Yung mga batas na
nakasaad. Kumbaga, anuhin niyo na 'yan, para mapapunta niyo ako diyan sa Senado at para hindi sayang yung chance niyo na mapapunta ako sa Senado, eh, sabi ko. Eto yung ano, yung tipong estilo na ano, mga kababayan, bentang parang ayaw ibenta, alam niyo po ba yun? Alam niyo po yung estilo na yun? Yung bentang parang parang ayaw ibenta, ang gagawin niya is mamahalan niya ng sobra yung kanyang produkto, para hindi nga naman bilhin, 'no, yung kanyang ibinebenta, kunyari lang binebenta. So eto, kunyari gustong pumunta, pero yung sandamakmak na labimpitong utos ni Kibuloy, daig pa nga po yung 10 utos ng Diyos. Kaya nga po, kaya sabi ko, tingin ko totoo yata yung ano, siya yung may-ari ng universe. Kasi kung ang Diyos sasampu lang ang utos, eh, siyempre mas malaki ang sakop ni Pastor Kibuloy, 17 utos, 'di ba? Kailangan sagot niyo yung aming mga meryenda, mga kakainin, yung mga jet fuel, sagot niyo yung pag-park nung eroplano ko. Ay grabe. Sabi pa ni Maharlika, "Ano, kaya ng gobyernong, sagutin 'yan?" Kaya po mga kababayan, pero ay naku, eh, wala, halata namang ano lang 'yan, halata namang kumbaga bentang parang ayaw ibenta, mga boss. Sabi ni Ma'am Olivia Quiming, "Wow, ha, nalagpasan pa ang utos ng Diyos, ha." Oo, sa Diyos po mga kababayan, eh, 10 lang, yung kanya 17, 'no? Parang lalapag ang hari, kailangan sagot niyo lahat. Ang gasolina ko, sagot niyo yung meryenda namin, sagot niyo yung hotel namin. At eto pa, kailangan daw yung 50 na security niya, oh, eh, nandun sa loob. At kumbaga nonstop puwede siyang magsalita, mga boss. Tsaka yung isa pa, eto sa'kin okey lang 'to, eh, yung kumbaga magdadala din sila ng witness, mga kababayan. "Boss, mukhang nasa condo, tanong lang." "Ako? Hindi, wala akong condo." Condo, hindi ako bumibiling condo. Or hindi lang ako naniniwala sa condo kasi ang gusto ko kapag bumibili ako, yung tipo bang mapapakinabangan nung mga apo ng mga anak ko, yung kumbaga salin ano na, kaya hindi ako bumibili ng condo. Para po sa akin ang condominium is kumbaga, ako na bumili ngayon, na nabubuhay ngayon, tapos yung anak ko, so hanggang dun lang yun. After ng kung ilang taon, 'no, mapag-decide-an nung organisasyon ng condominium na buwagin or ibenta na. Kasi merong ano, eh, merong taon lang, eh, ang itatagal nung building, eh, hindi po puwedeng forever yan, eh. Bahay at lupa, eh, 'di ba? So, ano po ang masasabi ninyo sa 17 utos, 'no, ni Pastor Kibuloy? Grabe. At nagtataka yung mga researcher natin, mga kababayan, 'no? Nagtataka po yung mga researcher natin, mga kababayan, bakit itong sinasabi ni Maharlika na 17 utos ni pastor, eh, hindi ano daw, hindi na-news. Eh, baka mamaya nasa news na po 'yan, mga kababayan. Wow na wow si Kibs, dinaig na ang Diyos, nakakakilabot ka Kibs. Eh, kung ang Panginoon po natin, eh, hanggang mundo lang 10 utos, eh, si pastor 17, mga kababayan. Mahilig siguro sa 17, 'no, si Pastor Kibuloy, sa number 17 mahilig siguro siya. Morning Mark, Dubai time, di na makatulog si Kibuloy, daming cases, may sariling utos. Sabi ni Ma'am Rosalie. Totoo po 'yan. Kahit ano pong dami ng pera niyo, mga kababayan, pero meron kayong, kinakaharap na ganito, mga bossing, ang hirap pong itulog niyan, 'no? Pareho tayo Mark, condo is not a good investment. 'Pag nabuwag 'yan, kasing laki lang ng Pospro box ang pag-aari mong lupa. Instead of paying 28 million for a condo unit, bili ka na lang ng lupa and build. Opo, tsaka mas masarap yung ano, yung may
sarili kang yard, 'no, nagtatakbuhan yung mga anak mo dun, meron kang sarili mong garahe, 'no? Kasi sa condominium hindi mo naman puwedeng igarahe yung sasakyan mo, naka-park doon sa unit mo. Wala namang gano'n masyado sa Pilipinas. It's either nasa 6th floor yung sasakyan mo, tapos yung unit mo nasa 28th floor, nakakapagod. Paano 'pag mamimili ka, 'no, mga kababayan, mamimili ka ng mga grocery, bitbit mo 'yun hanggang sa taas. Unlike yung meron kang sariling parking dito, nandiyan, o pagbaba mo park ka, harap ng bahay ninyo, o baba lahat, 'di ba? Namili nga po pala ako kanina, ito. Ang ang bango. Pambansang, sabon, mga kababayan, Safeguard, ayan. Bale 3 box ang binili ko. Dadalhin ko po 'yan kasi pabalik ng Cayman Islands dahil eto, ewan ko, gustong-gusto ko kasi yung amoy ng Safeguard, bata pa lang ako, eh, hindi ako nagpalit ng sabon. Eto lang talaga yung ginagamit ko sabon kaya everytime, nagpapadala ako nito or bumibili ako ng Safeguard pagka umuuwi. So ayan, bumili na ako, dadalhin ko 'to pabalik. So next, 17 utos ni pastor ano, ibang klase.